Paano kung sabihin ko sa'yo na madaling doblehin ang kita ng negosyo mo basta porsigido ka at consistent? Walang imposible sa taong may matibay na paniniwala na magiging successful ang kanilang negosyo. Nandito ang 8 ways para dumoble ang kita ng negosyo mo. Number 1. Gayahin ang Starbucks. Maging number 1 sa customer service. Bakit sa palagay nyo number 1 coffee shop ang Starbucks? Hindi dahil sila ang may pinakamasarap na kape kaya sila ay number 1. Ang Starbucks ay kilala sa pagkakaroon ng napakagandang customer service. Pansinin nyo na pagpasok nyo pa lang sa tindahan nila ay ramdam mo na ang pag-welcome nila sa'yo at pagbibigay ng lahat ng kailangan mo habang masaya silang pinagseserbisyohan ka. Pinaparamdam ng Starbucks na ikaw ay pinaka-importanteng customer nila at dahil dyan, nagkakaroon ka ng emotional na connection sa kanilang negosyo dahil napakaganda ng personal na experience mo sa kanila. Sa pamamagitan ng napakagandang customer service, bumabalik-balik ang mga tao sa isang negosyo. Kapag sila ay nasatisfy at napawaw mo sa quality at customer service ng produkto mo, kahit hindi ka mag-effort sa marketing, ay tiyak sila ay babalik-balik sa'yo. Kapag napabuti mong maigi ang customer service mo, maaaring magdulot ng mas mataas na customer retention at pagpapalakas sa regular mong benta. Kaya gayahin mo na ang Starbucks ngayon. Number 2. Gumawa ng special offers at discount. Nasubukan mo na ba gumawa ng mga special offers or discount? Pwede kang gumawa ng iba't ibang offer kagaya ng buy 2 get 1 free. Pwede din na pag nakasampung beses na silang bumili sa'yo or inavail ang serbisyo mo, yung pang 11 ay libre na. Maaari mo din gayahin ang ibang negosyo na kung saan birthday ng customer mo ay may makukuha silang libre sa'yo. O di kaya, refer a friend promo na pag nag-refer sila ng kaibigan nila sa negosyo mo, may 20% sila na discount sa'yo. Pwede ka din gumawa ng mga flash sales na limited time only na kung bibili sila ngayon, meron silang makukuhang discount sa loob ng ilang oras or ilang araw. Maging creative sa paggawa ng mga special offers at discount para balik-balikan ka ng mga customers mo. Number 3. Pagbabawas ng gastos. Maglaan ka din ng oras upang suriin ang iyong mga gastos at hanapin ang mga paraan upang makabawas nito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpapabuti sa iyong operation, paggamit ng mga mas mura na mga supply o pag-o-optimize sa iyong energy consumption. Ilista ang mga gastos ng negosyo at tingnan alin dyan ang pwede mong bawasan. Pwede ba na hindi ka na umupa ng commercial space para sa negosyo mo at gawin sa tapat ng bahay nyo? O di kaya maghanap ka ng lugar na kung saan matao din naman pero di ka mahala ng upa. Meron ka bang nakitang supplier na mas mura at pwede mong palitan ang current na supplier mo para mabawasan ang kapital mo sa negosyo? Gawing practice ang pag-review ng mga gastos at i-analyze mo kung saan ka pwedeng magbawas para dumoble ang kita mo. Number 4. Gumawa ng bundle deals. Mag-alok ka ng mga bundle deals para mas mabilis ang benta ng produkto mo. Parang kagaya sa mga fast food na may mga combo meals sila, di ba? Gawin mo ito sa negosyo mo. Pwede ka gumawa ng mga bundle starter pack, kagaya sa mga ukay-ukay, meron silang binibenta na starter pack, pwede mong gayahin yon. Kung food naman ang binibenta mo, pwede mong gawin yung low-carb bundle meal para sa mga nagda-diet at gustong magpapayat. Tingnan mo ang mga produkto mo. Alin dyan sa mga yan ang pwede mong pagsama-samahin na gawing bundle na kung saan may engganyo ang mga customer mo na bilhin. Kung nagawa mo na to, type bundle in the comment section. Number 5. Siguraduhin na walang tapon. Para masigurado na walang masayang at tapon sa mga produkto mo, panatilihin mong maayos ang inventaryo mo. Iwasan ang sobra o kulang na stock ng mga produkto. Subaybayan mong maigi ang expiry date ng mga produkto mo para masigurado mo na hindi ka ma-expirean ng mga binibenta mo.
Gumawa ka ng paraan na kung saan walang masasayang sa mga products mo. Kagaya sa bakery, kapag ang mga tinapay nila ay masisira na, gagawin nila itong pudding para di masayang ang kapital nila. Kagaya din sa ibang bakery sa mall na kung saan pagpasarado na ang mall, gagawin nilang discounted ang mga products nila. Kung karenderya naman ang negosyo mo, para di mapanis at maitapon mo lang, pwede mong ibigay ng discounted price ang mga ulam kesa masira at di mo mapagkakitaan. Number 6. Pagbabago sa marketing approach. Subukan ng iba't ibang mga marketing approach at mga pamamaraan upang maabot ang iyong target market. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga platform, pag-target sa mga bagong demographic, bagong age group, etc. Kung ang target lang ng produkto mo ngayon ay mga estudyante, tingnan mo kung pwede mong mas lawakan ang customer base mo. Pwede din ba maging target market mo ang mga working class? Pag-aralan ng target market at tingnan kung pwede mo itong mas palawakin pa para mas maraming maabot at mabenta ang produkto mo. Number 7. Gamitin ang iba't ibang social media platform. Ginawa ng technology ngayon na mabilis ibenta ang ating mga produkto, kaya huwag kang magpahuli. Kung hindi mo pa na-market ang produkto o negosyo mo sa mga social media platform, ay siguradong nahuhuli ka. Siguraduhin mong merong social media presence ang negosyo mo para mas marami kang maabot na customer base. Dapat aktibo ka sa social media platform para ma-market mo ang produkto mo. Gumawa ka ng mga nakakaenganyong mga post para mapag-usapan ang produkto mo. Maglaan ka din ng panahon para makipag-chat sa mga customers mo or mag-reply sa mga comments nila. The more na aktibo ka, mas malaki ang chance na mas maimamarket mo ang negosyo mo. Number 8. Gumawa ng bagong produkto or serbisyo. Pag-aralan ng mga pangangailangan ng iyong market at magbigay ng bagong mga produkto o serbisyo na makakatugon sa mga ito. Ang paglungsad ng mga makabagong produkto o serbisyo ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming customer. Na-try mo na bang magbigay ng free delivery sa mga customers mo? Meron ka bang naiisip na produkto o serbisyo na gusto mong idagdag sa negosyo mo? Kung meron, i-consider mo din magbigay ng free trial or free taste para ma-experience nila ang bagong produkto mo. Ito ay maaaring maging effective na paraan para makapagbigay sa iyo ng dagdag kita. Ang mga tips na ito ay pwedeng makatulong sa iyo para dumoble ang kita mo, ma-improve ang customer service at magtaguyod ng pagtitiwala at kumpiyansa sa iyong negosyo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!